Kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin ang balitadyakan ngayon na. Ngayon din! Natanggap na ng may 145 empleyado ng Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC13 ang kanilang retirement pay matapos ang 22 taong paghihintay. Nabatid na 25 sa mga retirees ang pumanaw na nang hindi man lang natikman ang retirement pay at nasa 28 management teams ang dumaan sa IBC13 bago nabayaran ang mga empleyado. Ang IBC13, kasama ang mga government-owned media companies tulad ng People's Television Network, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services ay media arm ng Presidential Communication Office o PCO na pinamumunuan ni Secretary Cheloy Garafil. Ayon kay Garafil, ang pagbabayad sa retirement pay na nagkakahalaga ng 50 na milyong piso ay isa sa mga marching orders ni Pangulong Marcos. The President gave the instruction to help resolve their claims as addressing the welfare of media workers is one of the cornerstones of his administration and of the PCO. So it is a great honor for me to be able to be part of this much-awaited and much-deserved awarding of benefits to our colleagues in the media, pahayag ni Garafil. Sinabi naman ni IBC13 President at CEO Jimmy Policarpio na nasa 200 pamilya ang nakinabang dito. Karamihan umano sa mga natitirang retirees ay may mga maintenance na gamit habang ang iba ay may malalang sakit na. Kasabay nito, nagpasalamat naman si Policarpio kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Garafil at sa iba pa. Ngayong neresolve na ang mga problema sa 13, pwede na silang mag-focus sa pagpapaganda ulit ng programming ng istasyon. Ayon sa aming source, balak ibalik ng IBC13 ang iconic gag show nila Val Soto at Henyo Master Joey De Leon na Todes. Naglabas na nga ang network ng teaser tungkol sa pagbabalik ng legendary gag show. Tila sasabay ito sa pagbabalik naman ng Goan, bulilit ng ABS-CBN at nakaambang itapat sa Bubblegang ng GMA7. Ang Bubblegang ay ang 28 taong gag show na pinangungunahan nila Michael V at kasama ang mga dating hosts ng tahanang pinakamasaya na sina Paolo Contis, Betong Sumaya at Cheris Solomon. Ang tanong kakayanin kaya ng Bubblegang ang powers ng cuteness overload ng Going bulilit at iconic legit na katatawanan ng Todes. Yan ang dapat nating abangan. Samantala, matapos ang 10 season, tuluyan na ngang nagpaalam ang reality singing competition na, The Voice Philippines, sa ABS-CBN. Ito ang in-announce kagabi sa pagtatapos ng The Voice Teens Philippines, Season 3 kung saan itinanghal na winner si Jillian Pamat mula sa Team Kawayan ni Bambo. Mismong ang host ng show na si Bianca Gonzalez ang nagbalita sa buong universe na magpapalim na sa ere ang The Voice Philippines. Kami ang nakita nyo on camera, pero napakarami po who worked off cam. Sa lahat ng bumubuo ng music, creatives, production, technical, all the other departments, kami lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ladies and gentlemen, it's time for one final bow, ang pahayag ni Bianca. Naging emosyonal din ang isa pang host ng show na si Robby Domingo sa kanyang mensahe para sa lahat ng mga nakasama nila sa 10 season ng The Voice, kabilang na ang mga manunood. Sa ngalan po ng ABS-CBN at sa lahat ng bumubuo sa The Voice of the Philippines, sa lahat ng naging bahagi ng 10 edisyong ito. And we would love to say thank you to our coaches, Apple De App, Lea Salonga, Sara Geronimo, Sharon Cuneta, Martin Nievera, KZ Tandingan, and Bambo, Ania. Isang karangalan ding tumapak sa stage na ito at sa lahat ng naging hosts at V-reporters. Maraming salamat, Luis Manzano, Tony Gonzaga, Alex Gonzaga, Yeng Constantino, Kim Chu, as well as all the hosts of the online show, sabi pa ni Bianca. Pagpapatuloy naman ni Robby, sa lahat po ng artists at kani-kanilang pamilya na nagbahagi ng kanilang mga kwento at pangarap sa ating programa, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagtuklas at pagkilala at pagdiwang sa galing ng mga Pilipino, pagbabahagi pa ni Robby. Sinilip namin ang YouTube channels ng The Voice Philippines at confirmed na GMA7 na ang bagong admins ng mga channels na ito. Ano sa tingin nyo mga kabalite Jakers, magiging maganda kaya ang outcome ng The Voice sa ilalim ng Kapuso Network? I-comment nyo lang sa baba. Sa iba pang mga balita, niretrat ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gaydon ang ABS-CBN dahil puro kasinungalingan at paninira umano ang ginagawa ng network.
Paliwanag niya, pinalabas sa ulat ng Kapamilya Network na sinabi niya na haka-haka o espekulasyon lamang ang kahirapan sa bansa. Yang pamalakaya at itong Makabayan Black na puro kasinungalingan yan ginagawa ng ABS-CBN. Dapat talagang sunugin yung studio na yan Sunugin yung kanilang mga pamamaraan para hindi na nila gawin. Sec Larry, nagbo-broadcast ho kami ngayon sa ABS-CBN. So, wag naman Dapat yung ABS-CBN, nung binawian ng franchise yan, dapat lumipat na kayo ng istasyon. Dahil yung ABS-CBN, walang kwentang istasyon yan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Puro paninira. Isipin mo na isinaksak nila sa bibig ko na sinabi ko raw, wala nang kahirapan sa Pilipinas. Kaya nag-react naman itong mga Gabriela at saka walang kwentang istasyon yan. Dapat hindi na kayo dyan. Sayang ang katalinuhan mo dyan, Atty. Terry. Hindi kayo bagay dyan. Ganito na lang ho siguro. Antayin na lang ho natin siguro maglabas ng pahayag, no? Ang atin pong ABS-CBN News, no? Para malaman ho natin ang kanila naman pong panig. Maraming salamat po. Kanina, in-interview ako ni Cano Olivi Castro. At plinay nila yung aking interview. Siya nagulat dahil iba pala yung sinasabi ko. Hindi ko sinabi na wala nang kahirapan. Kundi siya mismo nagulat dun sa tape na kanilang ni-replay. Nabokya. Okay. Maraming salamat, Terry. Pero dapat umalik ka na dyan sa walang kwentang. Okay, maglilinaw na lang ho tayo siguro, no, doon sa atin pong reporter kasi I'm sure talaga naman pong pinaninindigan ng atin pong tagapag-ulat, no, ang kanila pong anong tawag dito? Sisiyasat, no, dito po sa nangyari pong pahayag. So for the record, Sec Larry, hindi niyo po sinabi na ito ay haka-haka yung poverty, no? Tapos na. Okay. Okay, so yan po Salamat mga sa kaibigan, oras. si Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Pero kailangan natin Medyo natawa kami sa mga sinabi ni Atty. Gadon about sa ABS-CBN pero dapat naghinay-hinay sana siya ng pahayag since mga taga-ABS-CBN ang nag-i-interview sa kanya. Baka maban siya forever doon. Yun lang naman ang sa amin. Ano sa palagay nyo? Tama ba ang inasal ni Atty. Gadon sa interview with DWPM sa Is30? Comment lang kayo sa baba. Kapatid, naka-digital na ba ang TV mo? Kung hindi pa, bili na ng Sulit TV powered by TV5 para sa mas malinaw na panunood. Available na ito sa Shopee at pwede kayong umorder sa link na makikita nyo sa description ng video na ito. Samantala, umani ng parangal ang mga singing queens ng Itbulaga na sina Samantha Rascal, Hazy Bueno, Ann Ferrer, Eunice Janine at Jean Drilon. Ito ay sa katatapos lang na 2024 Excellent Filipino Awards na ginanap sa Manila Hotel noong May 19, 2024. Ang mga singing queens ay ang pinaka-latest na Tatak Itbulaga talents na nanggaling sa singing contest ng programa na Sing It kung saan silang 5 ang tinanghal na mga finalists at si Eunice Janine ang naging grand champion ng naturang contest. Kasalukuyan silang napapanood regularly sa Itbulaga sa segment na Periphery. Patunay lang talaga na kapag Tatak legit na Itbulaga ay talagang magtatagal at the best. Hindi kagaya ng ibang grupo dyan na malapi pop daw pero nasaan na sila ngayon. Ayun wala na yung programa wala na rin sila. Yan ang nangyayari kapag inaagaw nyo ang titulong hindi sa inyo. Talagang babagsak kayo. Congratulations sa aming mga singing queens, deserve nyo yan. Nais namin i-announce na available pa rin ang Itbulaga at TVJ merchandise sa Shopee. Maraming salamat sa mga nakabili na at sa mga hindi pa rin nakakabili. Pwede na kayong order sa link na makikita nyo sa description ng video na ito. Para sa maiinit na balitang Dabarkads para sa Dabarkads, mag-subscribe lang at like at i-share ang video na ito. Maraming salamat, hanggang sa susunod na video.